Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, oh come before the Lord, and play for him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, sing Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos, ang pagkaisa ng Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagtitipon sa umagang ito para sa banal na pagdiriwang ng Eukaristiya dahil sa ating ninanais na ipahayag na mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag po natin kalimutan na bago po tayo lumapit sa Kanya sa pagdiriwang na ito, siya ang kumakatok, siya ang lumalapit sa atin. Maraming paraan na siya ay nagsasalita at nagpaparamdam sa ating buhay. Pero sa Eukaristiya, kung saan ang Kanyang presensya ay ganap na ganap, ating damhin, ating pakinggan ang ating Panginoon. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuli ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami magkaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hentil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hentil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, poot, mga masamang palagay sa kapwa, sapagkat hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig, kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo
ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay sa kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, sa loob ng simbahan, sa ating mga tahanan, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagdiriwang ngayon. Good morning po sa ating lahat. Meron po si Father na sasabihin sa umpisa, pero gusto ko ulitin po ninyo. Okay ba? May sasabihin po ako, pero ulitin nyo yung aking sasabihin. Pwede bang ibaba nyo sandali yung inyong mask para marinig ko? 2 seconds lang. Itong sasabihin ko, abangan ang susunod na kabanata. Mahina, mahina. Ulitin po natin. Go. Abangan
ibalik nyo na yung mask ninyo. Pakibalik na po ng mask ninyo. At least nakahinga tayo ng konti. Brothers and sisters, kapag nanood po tayo ng telenovela, sino ba naman sa atin na hindi mahilig ng telenovela? Pero wag nyo akong isama doon kasi talagang hindi po ako mahilig. Pero yung mga kaibigan natin na mahilig sa telenovela, ito yung napapansin natin madalas. No? Sinasabi, abangan ang susunod na kabanata. Tayo naman, inaabangan natin Kasi gusto natin Tinatanong natin, ano kayang mangyari? Sino kaya namang susunod? Ito yung nangyayari kapag nanonood tayo ng sine, telenovela. Mga kapatid, sa kaysaysayan ng ating kaligtasan na ating nababasa sa isang libro lamang, sa isang aklat, yung ating Bible, yung ating Biblia. Sa kaysaysayan ng ating kaligtasan, napapansin po natin na ang ating Diyos ay may dalawang kilos, galaw sa buhay ng tao. Na pwede natin itong dalawang bagay na ito yung summary ng ginawa ng ating Panginoon sa ating kaligtasan. Na tinatawag natin two critical actions of God for man. Ano yung una? Tumawag siya. Ano yung pangalawa? Pumili siya. Kung basahin po natin yung lumang tipan from page 1 to the last page ng lumang Old Testament, ito po yun. Tumatawag ang Diyos, kagaya ni Adan, ni Abraham, ni Moses, yung mga hari, yung mga propeta. Laging ang Diyos ang tumatawag. Malamang nangyayari din po sa buhay natin yan. Kasi hindi naman natatapos ang tawag ng Diyos. Pero hindi lang siya tumawag sa lumang tipan, kundi sa bagong tipan. Tinawag niya si Maria, tinawag niya si Jose, tinawag niya ang mga apostoles. Lagi po siyang tumatawag at lagi siyang pumipili. Kahit nga ang Israel, pinili niya. Maliit na bansa, pero yun pa ang tinawag at pinili ng Panginoon. Kaya mga kapatid, itong dalawang kilos ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan, pag nilay-nilayan po natin araw-araw yan sa ating sariling buhay, sa ating sariling kasaysayan ng kaligtasan. Kasi dyan lang po umiikot Ang ugnayan ng tao at sa Diyos, ang Diyos sa tao, doon po tumawag siya at pumili siya. It's always nice when your name is called. Napakasarap na damdamin, feeling, pakiramdam kapag tinawag ka. Sa maraming tao, ang pangalan mo tinawag, wow, celebrate. Kapag hindi tinawag yung pangalan mo, wow, bakit? Kaya kayo mga magulang, huwag niyong kalimutang tawagin at tawagin yung inyong anak. Kasi oras na hindi niyo na tinatawag niyan, wala na kayong makita. Kaya talagang tinatawag natin, hindi lang ang anak, kundi ang magulang. Nagtatawagan po tayo. Kaya nga binigyan tayo ng pangalan para tawagin Hindi lang brother, sister. Meron nga isang apo, sabi niya sa kanyang lolo, believe naman ako sa iyo. Bakit naman, apo? Hanggang ngayon, ang tanda niyo na ni Lola, ang tawag mo sa kanya, honey pa rin. Galing. Ang sweet nyo naman. Ang tanda-tanda nyo na. Honey pa rin. Sabi ng lolo, apo, halika.
may sasabihin ako sa iyo. Secret lang natin ito, ha? Ano po yun, Lolo? Huwag kang maingay, ha? Ang tawag ko kay Lola, Honey. Kasi nakalimutan ko na ang kanyang pangalan. Baka ibang pangalan ang mabanggit ko. Magkakamali ako. Mag-away pa kami. Pero the point is, may pangalan tayo. Tawagin natin ang pangalan ng bawat isa. Di ba? Pag galit tayo, kung ano-anong sinasabi natin sa kanya. Hoy, bulang, pingkaw. Kasi galit tayo eh. Samantalang hindi po yung bininyagan ng bulag, uduling, upingkaw. May pangalan po yan. Ang ating Diyos ay hindi tumatawag ng kung ano-ano. At hindi siya pumipili na kung ano-ano. There is always a purpose and a reason. Pag nilay-nilayan po natin yan sa ating buhay. Kasi po, ang pinaka-importante dyan yung nasa screen po natin. There is one thing more after God's choice and call. What is that? That is called change. Basahin po natin. There is one thing more after God's choice and call. That is change. Para sa akin, ito yung mensahe para sa ating lahat. Ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili. Hindi lang pribilehiyo yan. May purpose ang Panginoon dyan. Bakit? Upang ikaw ay baguhin ng Diyos. Amen? Tinawag tayo dito, pinili po tayo ng Panginoon. Hindi yan para simpleng distinction lang, reputasyon lang, maging sikat tayo. Hindi po. Tinawag tayo at pinili tayo para sa sarili din natin na magkakaroon tayo ng pagbabago. Madalas ko po ito sinasabi sa ating mga ministry sa simbahan, malay ministers man, lectors, commentators man, kung sino man yung nagbo-volunteer sa simbahan. Hindi lang ito pribilehiyo na ikaw ay tinawag at pinili. Yan ay ginawa ng Diyos sa iyo para ikaw unang-una ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi po natin pwede pagmamaliki yan. Hindi po natin pwedeng isisigaw yan. Wow, ganito ako. Ganyan ako. Kasi kung ganun lang, hindi tapos. Kailangan unang-una sa iyong kalooban, may pagbabago. Yun pong ibig sabihin natin dyan. There is one thing more after God's choice and call. And that is change, pagbabago. Yun po yung hingiin natin sa ating Panginoon, ang pagbabago ng ating pananaw, ng ating pakikitungo, ng ating mga galaw, pag-iisip, ating kilos. Marami po tayong kailangang baguhin eh. Hindi porket ganito na yung edad natin, wala na mga, marami. Kaya yung change, ang ibig sabihin po niyan level up. Kailangan mag-level up tayo. Kailangan may nangyayaring pagbabago. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi ko kayo tinatawag na mga alipin, slaves. No. Ako, tinatawag, iniisip ko na kayo ay aking mga kaibigan. Yung mga slaves, sobrang mababaw, mababa ang kanilang status. Pero more than slaves, yung friends. Pero ang friends sa ating panahon, parang walang masyado kahulugan magkaibigan. Actually, yung sinasabi ng ating Panginoon, magkaibigan, kasi dapat pag-ibig ang nangingibabaw. Hindi magkaibigan lang sa tuwa, sa gimmick. Yun po yung friends natin Hindi. Ang friendship, friends na sinasabi sa Ebanghelyo,
is actually being lovers, magkaibigan. Kasi pag-ibig ang batayan sa lahat ng mga ugnayan. So, kung sa pag-ibig lang, kailangang mag-level up tayo. The amount of love you have for yourself is the amount of love you have also for others and for God. Diba? Love God and love your neighbor as yourself. Hindi mo pwedeng mahalin ang kapwa. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos na halos hindi natin nakikita kapag ang sarili mo ay hate na hate mo. Kailangan ang pag-ibig ay nag-uumpisa sa atin. So yun po yung measure ng ating pag-ibig. Mahal mo bang sarili mo? Sa ating mundo ngayon, maraming rejection. Nire-reject. Bakit mo nire-reject yung iba? Dahil ang una mong nire-reject, sarili mo. Hindi mo natatanggap ang sarili mo. It will never happen na magkakaroon ka ng genuine love for God and for others if there is no true love within yourself. Kaya ang bunga ng pag-ibig dapat magsimula sa iyo. At paano kayo magkaroon ng totoong bunga? Sabi ni Jesus, basta't manatili kayo sa puno, manatili kayo sa akin, at sundin niyo ang kautusan ng Diyos. Gaya ng aking pagsusunod sa kalooban ng Diyos, kayo ay araw-araw mamunga. So yun po yung change na ibig sabihin natin dito. Sana po magkaroon tayo ng pagbabago at para tayo ay mamumunga tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating simbahan at para sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Magstayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay, ang kababaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap sa Kaniyang pag-ibig. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumin nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad, at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak,
lalo na para sa mga nagdurusa, dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ngayon, ialay natin sa sandaling katahimikan ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at ngunit ako. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, hindi kong handog sa iyo. Patnubayan mo't pag-ari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalitan ko. Magstayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyong walumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihati, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Obispo, Administrador, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at magdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng Kapayapaan, at mabuting paglalakbay sa San Jose, mga apostol, San Agustin, San Isidro at lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magstayo po ang lahat. Ipinahayag, ipinakilala ng ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos Ama na nasa langit. Sabay-sabay po nating dasalin at kantahin ang panalangin ibinigay ng Panginoon sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papayan at tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Amen. Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon po, magbigayan tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, ang anak na kinalulugdan ng Ama, at siya rin ang tumawag at pumili sa atin upang magkakaroon ng pagbabago. Mapalad tayong lahat na inyayahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang irakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae dono Patris, Jesu fons vitae aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Ikan sa binun usa ka tinapay nga bunga sa among buhat ug kabudlay. Hinaot mag-usa kami sa mani ining tinapay. Tigama kami Jesus among Ginoong tunay. Jesu panis vitae dono Patris, Jesu fons vitae aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire to witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu panis vitae dono Patris, Jesus fons vitae aquae, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere ad Domus Dei. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa bisperas po ng ating kapistahan, magkakaroon po tayo ng misa sa Isla Puting Bato sa ganap na alas 10 ng umaga at sa Parola Gate 17 sa ganap na 5 ng hapon. Ang ating nobena ay sa karangalan ng ating patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay nagsimula po noong May 7 at ito po ay hanggang sa May 15.
Ang ating kapistahan ay sa darating na May 16 sa ikatlong linggo nitong buwan ng Mayo sa ganap na ikasyam ng umaga. Ito po ay pamumunuan ni Bishop Noli Bucco Didi, Auxiliary Bishop of Antipolo. Para sa mga iba pang schedule at iba pang detalye, tignan po natin ang tarpaulin na nasa harapan ng ating simbahan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating nalalapit na kapistahan, tayo po ay may programa na tinatawag nating Dalaw Tahanan. Panoorin at pakinggan po nating maigi ang video para sa mga iba pang detalye. Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan. Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na Birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po, ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ng ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon. Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021, kung kailan dinalaw ng mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth, ipanalangin natin ang mga biyaya pang pamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary.
Tayo na't magpalista sa programa. Nauna! Tayo po. Muli po sa ating lahat, maraming salamat sa pagdalo sa ating banal na Eukaristiya. At maliwanag naman siguro yung ating programa na Dalaw Tahanan na ating ipaliwanag sa ating video. Next Sunday na po yung piyesta ng ating parokya, kaya yun po yung opening ng ating programa na yan, Dalaw Tahanan, kung saan may registration forms po tayo, may pagpipilian po kayo, pero bago nyo po kunin yung frames, pag-iipunan po ninyo muna yung iyong maging donasyon. Sinabi sa video, 300 or 500 or 1,000. Ang pinaka-importante sa ating mga bahay, maliban sa imahe ng Santo Niño at iba pang imahe ng Mahal na Birhen, nais ko po bilang paroko na sa mga altar natin, makikita natin ang imahen ng ating patrona. Yan po yung ating programa. Aminin ko na, pag may house blessing po ako, may bibisita po ako sa mga pamilya, wala po ako nakikita na imahen ng ating patrona. Ayoko magtampo si Mama Mary sa atin ngayong anibersaryo. Kaya sa buong taong 2021, pangarap po ng parokya natin, magkaroon ng imahen sa ating mga tahanan. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namin lugod, nalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa sinyan na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa
at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.